January 21, 2022, dalawang magkasunod na tawag ang natanggap ng mga pulis bandang alas 6:18 at alas 6:22 ng hapon. Isang lalaki ang nasa kabilang linya at nanghihingi ng tulong. Ayon sa naturang lalaki, matapos siyang atakihin ng hindi niya nakilalang salarin sa kanyang likuran sa playground, tinangay nito ang kambal niyang anak na lalaki. Ang naturang lalaki ay kinilalang si Xavier Yap Jung-hyun. Ayon sa kanya, hinahanap niya ang kanyang mga anak na sina Aston at Ethan matapos siyang atakihin ng isang lalaking hindi niya nakilala. Pero kalaunan raw ay natagpuan niya ang kanyang kambal sa kanal, malapit sa playground na kanilang pinuntahan, at wala ng buhay ang mga ito. Naging palaisipan para sa mga investigador ang nangyari sa kambal. Dagdag pa ang katuda-tudang kilos at kwento ng ama ng mga ito. Ganito nga kaya ang tunay na nangyari ng hapong iyon? Alamin natin ang buong detalye sa likod ng kasong ito na ikinagulat ng buong Singapore eksaktong 2 taon na ang nakakalipas. Mabilis na inalerto ang Police Deputy Superintendent na si Tan Boon Kok at siya ang nagsilbing lead investigator sa kasong ito. Sa unang tingin pa lamang nito, alam kaagad niyang mayroong hindi nagtutugma sa mga pangyayari at sa kwento ng ama ng mga biktima. Ayon pa sa kanya, malakas ang kanyang kutob na may foul play na naganap base na rin sa mga detalyeng ibinigay ni Xavier Yap. Agad nitong tinungo ang lugar ng krimen kung saan itinuro ng ama ng mga biktima na natagpuan niya ang bangkay ng kanyang kambal. Kalat na ang dilim ng mga oras na iyon sa Greenridge Crescent, Upper Bukit Timah. Tahimik ang lugar na napaliligiran ng mga puno at maayos ang pamumuhay ng mga taong naninirahan doon. Sa playground, di kalayuan sa kanal kung saan natagpuan ang bangkay ng kambal, naroon ang 2 swing at mga kiddie ride kung saan madalas na naglalaro ang kambal. Ayon kay Xavier Yap, bandang alas 4:45 ng hapon nang dalhin niya ang kambal sa playground. Ngunit hindi pa man daw sila nagtatagal, may umatake sa kanya sa likuran at nang mawalan daw siya ng malay, tinangay nito ang kambal at dinala nito sa kung saan bago niya natagpuan ang mga ito sa kanal, di kalayuan sa playground. At noon nga'y wala ng buhay ang kanyang mga anak. Ang ipinagtataka ng mga investigador, bakit nasa noon ni Xavier Yap ang sugat kung siya ay inatake sa bandang likuran? Ganun pa man, inalerto ang buong kapulisan ng Upper Bukit Timah para magsagawa ng manhunt sa sinasabing assailant ng ama ng mga biktima. Kasabay nito, nahirapan ng mga pulis na i-preserve ang anumang kritikal na ebidensya ng krimen dahil sa mabilis na pag-apaw ng tubig sa kanal, kaya agad silang nag-request ng mga sandbags para takpan pansamantala ang butas na pinagmumula ng tubig. Naging challenge din sa mga investigador ang kakulangan ng CCTV sa lugar na maaari sana nilang makunan ng footage nang maganap ang insidente. Habang abala ang mga pulis sa kanilang investigasyon, napansin ng lead investigator na si Tan ang kakatuwang kilos ni Xavier Yap na lalong nagpatindi ng kanyang hinala. Ganun pa man, iba yung manhunt ang isinagawa ng 100 kapulisan upang hanapin ang sinasabing assailant na hindi daw namukhaan ng ama ng mga biktima. Pati kalapit ng kagubatan sa Greenridge Crescent ay ginalugad ng mga ito. Nagbabaka sakaling doon nagtago ang misteryosong attacker. Tinunton din ng mga pulis ang loob ng kanal at nang nasa 800 meters na ang haba ng kanilang nilakaran, napansin nila ang isang storm drain CCTV. Ngunit nang tingnan nila ito, wala silang nakita ni anino ng sinasabing attacker ni Xavier Yap. Napulot din nila mula doon ang isang ice pick, piraso ng damit ng kambal, gloves at mask. Pero nang siyasatin nila ito, nadiskubre nilang ang gloves at mask ay itinapon lamang
mula sa isang construction site. Nagbahay-bahay din ng mga pulis sa Greenridge Crescent malapit sa naturang playground kung may napansin silang komosyon noong January 21, 2022 sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon pero wala ang sagot ng lahat ng kanilang nakausap. Paulit-ulit din nilang tinanong si Yap sa mga naganap ng araw na iyon pero paulit-ulit ito sa bersyon ng kanyang kwento bagamat hindi ito tumutugma sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Kalaunan, unti-unting naging malinaw sa mga investigador ang tunay na naganap ng araw ng January 21, 2022. Si Xavier Yap ay napakahalagang eyewitness sa naganap na krimen pero sa huli, sa kanya na sumentro ang investigasyon. Nang magtungo ang mga pulis sa crime scene pagkatanggap nila ng tawag mula kay Xavier Yap, nadat na nila itong nasa kubling bahagi ng kanal. Kumaway lamang ito sa kanila kaya nila ito nakita. May maliit na sugat ito sa kanyang ulo at sa kanyang tiyan na gawa ng matulis na bagay. Pero napansin din nilang may sugat ito sa kanyang noo, bagay na hindi tumutugma sa kwento niya na siya'y inatake sa bandang likuran. Sa kabila nito, ayaw sanang magpadala sa ospital ni Xavier Yap, ngunit napilitan din ito bandang huli. Habang nasa ospital si Yap, nagpatuloy ang mga pulis sa kanilang investigasyon habang si Yap ay magdamag na hindi nakatulog ayon sa pulis na nagbantay sa kanya. Pagkalabas ni Yap ng ospital, muli nila itong inimbitahan para sa isang interview. Dito na isinambulat ni Yap ang buong katotohanan sa mga naganap noong January 21, 2022. Batay sa kwento ni Xavier Yap Jung-hyun, 48 taong gulang at isang Singaporean, masayang naninirahan ng kanyang pamilya sa Upper Bukit Timah sa Singapore. Kasama niyang naninirahan sa Greenridge Crescent, isang magandang subdivision, ang kanyang asawang si Anna Se Poyang. October 14, 2010 nang ipanganak nito ang kanilang anak na kambal, sina Aston at Ethan. Eksaktong 6 na taong gulang raw ang mga ito nang ma-diagnose ng doktor na may autism spectrum disorder ang kanilang kambal. Kasabay nito ay mabagal din ang mental development ng mga ito. Bagamat inirekomenda ng mga espesyalista na pag-aralin ng mga ito sa special education school, nahirapan ng kanyang misis na tanggapin ang kalagayan ng kanilang kambal, kaya hindi nila agad ito nagawa. Taong 2019, nang ipasok nila sa isang primary school ang mga anak sa edad na 9 at nooy kapwa hindi pa rin nakakapagsalita ang mga ito. Dahil sa kalagayang ito ng kambal, kailangan silang samahan sa klase ng kanilang ina o kaya'y ng kanilang maid. Bilang ama, si Xavier ang bumalikat sa pangangailangan ng kanyang pamilya sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho siya bilang senior engineer sa isang multinational company sa Singapore. Bukod dito ay mas naging involved siya sa pag-aaral ng kambal mula nang ipasok nila ito sa primary school. Sa paglipas ng panahon, mas nabahala si Xavier sa kalagayan ng kanilang kambal na hindi pa rin tanggap ng kanyang asawang si Anna. Taong 2021, napansin niyang mas naging mainitin ang ulo ng kanyang misis sa kanilang kambal. Ang bagay na ito ay lalong nagpatindi sa kanyang emosyon at umabot ito sa puntong nais na niyang magpatiwakal. Sa katunayan, bumili siya ng ice pick para subukin ito sa kanyang sarili. Taong 2022, ito na ang naging turning point ng mga pangyayari. Sa paparating na assessment ng primary school sa kambal, kung sila'y maaari pa ring manatili sa eskwelahan, napansin niyang masyado ng depressed ang kanyang misis dahil hindi pa rin ito tanggap ang kanilang kabiguan sa kambal. Dito na niya naisip na mas makabubuti kung mawawala ang kambal para sa ikagagaan ng pakiramdam ng kanyang asawa. Natakot din daw siyang mabuli ang mga ito o kaya naman ay baka walang mag-alaga sa kanila sakaling maulila ang mga ito kung may hindi magandang mangyari sa kanilang mag-asawa. January 21, 2022, mag-aalas 5 ng hapon nang isama niya sa Greenridge Crescent Playground ang kambal. Hinayaan muna niyang maglaro ang mga ito ng mga 10 minuto
bago niya isinama sa madamong bahagi, di kalayuan sa playground. Mula doon, isa-isa niyang kinarga sa kanal ang dalawang bata at naglakad sila ng halos 180 meters mula sa kanilang binabaan. Paghinto nila, doon na nga niya ginawa ang karumal-dumal na pagpaslang sa sarili niyang mga anak. Isa-isa niyang kalang mga ito at pagkatapos ay inilublob niya sa tubig ang kanilang mukha para lurin at siguruhing wala ng buhay ang matira sa kaawa-awang mga paslit. Pagkatapos nito ay sinubukan niyang magpatiwakal gamit ang ice pick nang hindi ito umubra. Kumuha siya ng bato at ipinukpok sa kanyang ulo pero wala pa ring nangyari. Kaya naman nag-isip siya ng ibang paraan na magkunwaring may ibang taong umatake sa kanya para kunin ang kanyang kambal at kalaunay patayin ang mga ito. Alam daw niyang malalaman din ng mga pulis ang pagsisinungaling niya at inaasahan niyang mas magiging mabigat ang kanyang kaso kaya parusang kamatayan ang kanyang kahahantungan at ito raw ayon sa kanya ang kanyang nais. Inamin din ni Yap na binili niya ang ice pick at ito'y nakumpirma ng mga pulis. Bagamat inamin mismo ng ama na siya ang gumawa noon sa kanyang mga anak, kailangan pa rin kumpirmahin ng mga pulis kung nagsasabi ito ng totoo. Nang lumabas ang pagsusuri sa swab test sa leeg ng mga biktima, nakumpirmang DNA ni Yap ang nakuha mula doon. Pero ano nga kaya ang tunay niyang motibo kung bakit niya nagawang patayin ang sarili niyang mga anak? Sa pag-amin ni Yap, ibinahagi niya na isa sa mga nagtulak sa kanya upang gawin sa kanyang kambalang krimen ay dahil sa kalagayan ng mga ito. Pangalawa, may hinala siyang may ibang lalaki ang kanyang asawa. Hinala na nakumpirma niya habang siya ay nakakulong at naghihintay ng kanyang sentensya. Una siyang nahatulan ng kasong murder noong January 22, 2023 para lamang sa kamatayan ni Ethan. At noong January 27, 2023, muli siyang dinala ng mga pulis sa crime scene at ito'y tinatawag nilang scene reconstruction. Dito na bumigay si Yap at napahugulgol nang muling maalala ang lahat ng mga pangyayari. Hindi na siya makausap ng mga pulis dahil sa walang tigil niyang pag-iyak, kaya minabuti nilang dalhin ito sa Changi Medical Complex at kalaunan ay dinala sa Institute of Mental Health para sa psychiatric assessment at upang i-monitor dahil sa kanyang suicidal risk. Dito siya na-diagnose na mayroon siyang major depressive disorder of moderate severity noong panahong nagawa niya ang krimen. Dahil sa kondisyon niyang ito noong panahong nagawa niya ang krimen, bumaba ang hatol ng hukuman kay Yap. Para sa pagkamatay ni Aston, hinatulan na lamang siya ng culpable homicide not amounting to murder noong February 2023. Nangangahulugan ito na hindi na siya papatawan ng parusang kamatayan. Nag-plead siya ng guilty noong August 2023 at kasabay nito ay naghain siya ng sulat sa korte sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Dito siya humingi ng kapatawaran para sa kanyang mga nagawa. Kinonsumo raw siya ng labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa para sa kambal. Natakot siyang baka walang mag-alaga sa mga ito kung siya ay mawala. Kaya minabuti na lamang niyang padaliin ang pagdurusa ng mga ito. Sa huli, hinatulan siya ng korte ng 14 na taong pagkakulong, 17 taon para sa pagkamatay nina Aston at Ethan. Kung kayo po ay nakakaranas ng depresyon, maaari kang tumawag sa National Center for Mental Health sa numerong ito.